Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay, sa lahat po ng dako na naabot po ng tinig na inyong lingkod. Ngayon po, bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Ama namin na ang tahanan po ay nasa kitaasan ng malangit. Sa oras na ito ay muli po kaming lumalapit sa inyo pong banal na presensya. Nawa inyo pong banal na espiritu ay inyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa amin, at amin na pong maunawaan ang amin pong tatalakayin sa oras na ito. At nawa ang inyo pong banal na espiritu ay patuloy na magbigay sa amin ng karunungan at kalaman, at tulungan po kami na amin pong may sakabuhayan ang mga mensaheng amin pong matututunan. At nawa ay tulungan kami na magkaroon din ng karunungan kung paano po ibahagi sa iba ang mga magandang kaalaman namin pong matututunan. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin, kalakip ng kapatawaran ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, Amen. Mga minamahal na mga kapatid, sa atin pong patuloy na pag-aaral, kaugnay sa atin pong pinag-aaralan tungkol kay Jesus Christ, ay atin naman pong tutunghayan ngayon ang isang paksa na may kinalaman po sa pagtubos. Ang pagtubos ay isang bagay na kung saan ay isinasagawa kung meron pong nakidnap. Kaya meron niyang kasabihan na o merong katagang kidnap for ransom, no? Merong mga tao na ganoon ang ginagawa, no? Na meron silang kinikidnap ng mga tao at humihingi ng kapalit, humihingi ng katubusan para maibigay yung kanilang kinidnap. Sa kalagayan po ng tao, mga minamahal na mga kapatid, ay ipinakita po ng ating Panginoon Hesus sa isang talinhaga kung paano po ang tao ay napasakamay ng diablo. Doon po sa parable ng Panginoon Hesus tungkol po sa mabuting Samaritano, ay makikita po natin doon ang kalagayan ng sangkatauhan, na tayo po ay inihalin tulad doon po sa manlalakbay na binugbog at ninakawan at iniwanang halos patay na, at nasumpungan ng mabuting Samaritano at kanya pong ginamot. Binigyan niya ng paunang lunas yung alak, kasi alcohol yan eh. Yan po yung ginamit niya na panghugas dun sa mga sugat ng taong nabugbog, at pinahiran din niya ng langis, at kanya pong isinakay sa kanyang sasakyan hanggang sa kanya pong dinala sa pagamutan. Kaya sa atin pong pag-aaral ngayon, mga kapatid, ay atin pong pag-aaralan ng isang pag-aaral na pinamagatang Ako'y Nakasumpong ng Katubusan. At ang atin pong susing talata ay matatagpuan sa Job 33 talatang 24. Ang sabi po ay ganito: Kung magkagayoy, binibiyayaan niya siya at nagsasabi, iligtas mo siya sa pagbaba sa hukay. Ako'y nakasumpong ng katubusan. Ito po, mga kapatid, ang isang magandang pangako na kung saan ay meron pong katubusan para sa tao, na ang kalagayan po ng tao ay patungo na sana sa kamatayan, na walang pag-asa. Kaya sinasabi rito, iligtas mo siya sa pagbaba sa hukay. So hukay na po sana ang patutunguhan ng tao. Ibig sabihin ay wala na sanang pag-asa ang tao. Ngunit meron pong naging solusyon. Ang sabi, ako'y nakasumpong ng katubusan. Kaya ang katubusang ito ay napakahalaga sa kasaysayan ng sangkatauhan, na kung wala ito, tayong mga tao ay wala na po sanang kabuluhan. Tayo ay mamamatay na lang na walang pag-asa. Ngunit dahil sa kaloob na ito, na katubusan,
ay meron po tayong pag-asa. Ang tao po ay napasakamay ng dyablo, napasakamay ni Satanas, nang si Adan ay magkasala. At dahil si Adan po ay nagkasala, nung kumain siya ng ipinagbabawal na punong kahoy, kaya po meron pong kaparusahan. Sa aklat ng Nahum, Kapitulo 1, talatang 3 ay ganito po ang sinasabi: ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at dakila sa kapangyarihan, at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin. Kaya mga minamahal na mga kapatid, nang si Adan po ay magkasala, ay meron po talagang parusa para sa sangkatauhan. Dahil sa si Adan po ay nagkasala, at hindi ariing walang sala ang taong nagkasala. Bagaman ang Diyos ay maawain, sabi rito, banayad sa pagkagalit, ngunit hindi po niya pwedeng baliwalain yung kanyang utos na nalabag ng tao. Kaya ang kalagayan po ng tao, mga kapatid, ay nagkasala, naging makasalanan. Yan ay mababasa natin sa Genesis Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 19, ay nandun po ang kasaysayan ng pagkahulog ng tao, ng kainin ng tao ang ipinagbabawal na prutas na pagkakilala ng mabuti at masama. Dahil nagkasala po ang tao, ang kabayaran po ay kasalanan. Ang sabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya yan po ang naging tiyak na hatol sa tao, na mamamatay po ang tao. Kaya tama yung sinabi sa Genesis, sa oras na kayo'y kumain ng punong kahoy na ipinagbabawal, ay mamamatay kayo. Yan po, mga kapatid. Kaya yun pong penalty ng paglabag ng tao sa kautusan ng Diyos. Bagaman yung pinakamaliit na subukan ang ibinigay kina Adan at Eva, ngunit yun po ay nagpapatotoo na talagang ang kasalanan, maging sa kaliit-liitan nito, ay meron pong kabayarang kamatayan. Kaya ang tao ay wala pong maaring maidahilan sa harapan ng Diyos. Hindi po natin pwedeng gawing alibay yung mga maliliit na mga kasalanan, sapagkat maging ang kaliit-liitan pong mga kasalanan, yan po ay meron pong kabayaran ng kasalanan. Kaya nga, doon sa subukan na ibinigay kina Adan at Eva, tungkol lamang sa pagkain, ngunit dahil po sa maliit na paglabag na iyon, ay meron pong hatol na parusang kamatayan sa sangkatauhan. Yung ikalawang kamatayan ang naghihintay na kapalaran ng sangkatauhan. Ngunit mabuti na lamang meron pong pangtubos. Ang ating Panginoon Jesus ang siyang tumayong pangtubos para sa sangkatauhan. Kaya nga, kung atin pong mababasa ang sinasabi sa Isaias 59 talatang 2, ito po ang naging kalagayan ng tao na nagkasala. Ang sabi rito, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig. Dito po ay nakasaad na ang dahilan ng paghihiwalay ng Diyos at ng tao ay ang kasalanan, sapagkat ang Diyos po ay katuwiran, kabanalan, ngunit ang tao ay napalayo sa kaayusan, sa pagkakaisa ng katuwiran. Kaya po ang tao po, mga kapatid, ay dumaranas ng kamatayan. At yung kamatayan na ating dinaranas ngayon, ng sangkatauhan, ito po ay yung resulta o yung natural death na lang. Ito'y natural death. Pero yung ikalawang kamatayan, tayo po ay tinubos ng Panginoon Hesus mula doon. Yun sana ang patutunguhan ng tao, yun pong ikalawang kamatayan. Walang pag-asa kung tayo po ay dumanas ng ikalawang kamatayan. Pero
Mabuti na lang po meron pong pangtubos na nasumpungan upang ipangtubos sa naging kasalanan ng sangkatauhan. Ngayon ay atin pong basahin ang nakasaad sa Isaiah 64, talatang 6. Ang sabi rito, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi. At nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Ito po ang naging kalagayan ng tao, mga kapatid, na sa atin pong sariling mga katuwiran ay wala pong masusumpungang kabutihan. Ang atin pong katuwiran ay inihalintulad lamang sa maruming basahan. Hindi po katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Kaya nga, nang ang tao po'y magkasala, mga kapatid, ay nagsuot si Adan at Eva ng dahon ng igos. Yun po ang kanilang ipinantakip sa kanilang sarili. Yung katuwiran ng kalulhatian ng Panginoon Hesus, yung liwanag ng kalulhatian na bumabalot kina Adan at Eva ay nawala nang ang tao po ay magkasala. Yun po ay sumisimbolo sa katuwiran ni Kristo. Nawala po yon at ang tao po ay naging hubad. At ang tao po ay gumawa ng solusyon upang takpan ang kahubaran sa pamamagitan po ng sariling katuwiran na naihayag doon po sa mga dahon ng igos, mga kapatid, na tinahi ng tao. At alam natin na ang dahon, ito po ay hindi matibay. Kung ito ay kagaya lang noon na dahon ng igos na tinahi ni Adan at Eva, hindi po matibay. Yun po ay madaling masira. Ngunit ang atin pong Panginoon ay gumawa ng solusyon. Kaya nga sa Genesis chapter 3 verses 15 and 21 ang sabi ganito, at papag-alitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kaniyang asawa ng mga kasuotang balat, at sila'y dinamitan. Kaya doon po, mga kapatid, sa Eden ay nagkaroon ng unang kamatayan. Yun po ay yung hayop na namatay, na ang balat ay ginawang kasuotan ni Adan at Eva. Ulitin natin yung sinabi sa talata, sa verse 21 ng Genesis chapter 3. At ginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kaniyang asawa ng mga kasuotang balat, at sila'y dinamitan. Yun pong balat dito, mga kapatid, ito po'y balat ng hayop. Kaya yun pong hayop na yun na pinatay, yun po yung tinutukoy sa aklat ng Apokalipsis 13 talatang 8 na sinasabi, at ang lahat na nanganahan sa lupa ay magsisisamba sa kaniya, na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Yan po, meron pong kordero, mga kapatid, na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. At yung balat ng korderong iyon, yun po, mga kapatid, yun pong ginawang kasuotan para kina Adan at Eva. Yun po yung iprinubide o ibinigay ng Diyos para sa tao, kapalit ng kanilang ginawang damit na yari sa mga dahon ng igos. Kaya yun pong balat ng hayop na yun, mga kapatid, ay sumisimbolo sa katuwiran ni Kristo, sapagkat si Kristo po ang kordero ng Diyos, ang tunay na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya sa kabila po ng kasalanan na nagawa ng tao, at meron pong pagdurusang naging bunga sa sangkatauhan, marami pong mga karamdaman, kahirapan, at samot-saring mga kasamaan. Ibig sabihin ay unti-unting sumama ang tao hanggang sa naglipanan ng iba't ibang mga masasamang gawi, masasamang ugali, at iba't ibang mga krimen ang nangyayari. Kaya nga, kung ating papakinggan ang balita, maraming maririnig mong mga balita
patayan, at iba pang mga kriminalidad sa lipunan. Yan po ay resulta ng kasalanan ng tao na dahil po sa patuloy na kawalan ng pagpipigil ng tao ay unti-unting bumagsak po ang sangkatauhan. At yun po yung paghahari ni Satanas sa sangkatauhan. Tayo po ay nakagat ng ahas na sinasabi sa Apokalipsis 12 talatang 9 hanggang patuloy, na si Satanas po yung tinatawag na matandang ahas o malaking dragon, matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas ang dumadaya sa buong sanglibutan. Yan po yung mga kapatid. Kaya po ang tao po ay nagkaroon ng kamandag na ito po ay dahil sa kasalanan, kaya ang tao po ay namamatay. Ngunit meron pong lunas, ang ebanghelyo, ang mabuting balita na walang hanggan na binabanggit sa Apokalipsis 14 talatang 6. Yan po ang lunas, antidote for sin. Kaya ang lunas pong iyan ay nasa ating Panginoon. Ang kanyang mismong buhay ay kanya pong inialay bilang pangtubos. Kaya nga sinasabi po sa aklat ng Oseas 13 talatang 14, aking tutubusin sila mula sa kapangyarihan ng Siol, aking tutubusin sila mula sa kamatayan. O kamatayan, saan nandoon ang iyong mga salot? O Siol, saan nandoon ang iyong kasiraan? Pagsisisi ay malilingid sa aking mga mata. Yan po mga kapatid ang inihula at pangako ito ng Panginoon Hesus para sa sangkatauhan, na kanyang tutubusin ang sangkatauhan mula sa kapangyarihan ng Siol o mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Kaya sabi, aking tutubusin sila mula sa kamatayan. At sinasabi po sa Juan 1:29, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya yun pong nasumpungang pangtubos mga kapatid, yan po ay walang iba kundi ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Alam po ninyo sa panahon na si Abraham ay sinubok ng Diyos, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, ialay mo ang iyong anak para sa akin. Si Abraham po mga kapatid ay hindi po nag-atubili at kanya pong isinama si Isaac patungo po doon sa bundok kung saan ay kanyang ihahandog ang kanyang anak na si Isaac. Ngunit si Isaac po ay nagtaka, bakit walang tupa? Hanggang sa pagdating doon sa bundok kung saan ay ihahandog po si Isaac, ay nagtanong siya, nasaan daw ang tupa o kordero? Ang sabi ng ama na si Abraham ay, ang Diyos ang maglalaan. Pero dumating nga sa punto na nandun na sila sa bundok at sinabi ni Abraham na si Isaac ang hinihingi ng Diyos bilang handog. At si Isaac po mga kapatid ay hindi po pumiglas, hindi siya lumaban. Siya po ay buong pusong nagtalaga ng kanyang sarili upang ihandog. Kaya siya po ay tinalian ng kanyang ama, inilagay doon sa pinakang dambana, at siya po ay pagbubuhatan na ng kamay. Ibig sabihin ay papatay na ng kanyang ama. Ngunit meron pong tinig na nagsabi, Abraham, huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay ang iyong anak, sapagkat nababatid kong ikaw ay taong tapat. Yan po mga kapatid ang punto dyan, na si Abraham po mga kapatid ay sinubok ng Diyos. Kaya yung kalagayan po ni Abraham ay katulad ng kalagayan ng Diyos Ama, na siya po ay mag-aalay ng kanyang anak. At yun naman pong kalagayan ni Isaac mga kapatid ay kagaya rin ng kalagayan ni Jesus bilang pangtubos mga kapatid. At meron pong dalawang application dun sa kalagayan ni Isaac. Si Isaac po ay sumisimbolo rin sa sangkatauhan. Sa ikalawang application si Isaac po ay sumisimbolo sa sangkatauhan, na kung saan tayong tao sana
ang papatayin dahil sa galit ng Ama laban sa kasalanan. Ngunit mayroon pong nasumpungang katubusan. Ano pong nangyari nung sasaksakin na ni Abraham si Isaac? Ay siya nga po'y pinigilan ng anghel at sinabing batid ng Diyos na talagang siya po ay taong tapat. At maya-maya meron pong tupa na umiyak at nakasabit na doon sa isang maliit na puno. Kaya yun po ang naging pangtubos. Yun po yung sinasabi sa ating susing talata, I have found a ransom. Sa halip na si Isaac po mga kapatid ang mamatay, sa halip na ang sangkatauhan ang mamatay ng walang pag-asa, ngunit meron pong nasumpungang pangtubos. Walang iba kundi ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya nga kinilala ni Juan Bautista si Panginoon Hesus. Ayon sa Juan 1:29, ang sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya isinakatuparan po ng Panginoon Hesus ang gawaing pagtubos. Paano po isinakatuparan? Siya po ay nagkatawang tao sapagkat siya ay Diyos. Ang Diyos ay hindi namamatay. Ngunit si Panginoon Hesus po ay nagkatawang tao sapagkat siya ang atin pong dakilang tagapagligtas. At ayon sa panukala ng pagtubos, siya po ay magkakatawang tao. Kaya sinasabi rito sa Roma 8 talatang 3 hanggang 4, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ito po mga kapatid ang ginawang pagsasakatuparan sa panukalang pagtubos sa tao, na isinugo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak at nagkatawang tao. At bakit po? Sapagkat sabi rito, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin. Kasi si Kristo po ay inabot niya ang atin pong kalagayan na pagiging tao. Ngayon dito po sa Hebreo Kapitulo 2 talatang 14 hanggang 15 ay ganito naman po ang sinasabi. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang dyablo, at mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Ito po mga kapatid ang nagbigay takot sa sangkatauhan. Ito pong kamatayan, ano ho? Kaya kapag ang tao ay tinaningan na, ay talagang nagiging malungkot, labis ang kalungkutan, sapagkat ito pong kamatayan talaga na kabayaran ng kasalanan ang siyang nagdudulot ng takot sa sangkatauhan mula pa sa panahon ni Adan hanggang sa ating kapanahunan. At sa huling panahon ay ito pong kamatayan ang siyang umaalipin sa sangkatauhan. Ito ang naghahari sa sangkatauhan, mga kapatid. Ngunit meron pong pangtubos kung saan ay tayo po'y tinubos mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Kaya nga, dito po mga kapatid ay isang magandang pabalita na meron pong pangtubos at meron pong solusyon sa mga pagdurusang nangyayari sa mundong ito. Kaya sa tuwing atin pong masasaksihan ang mga kaganapan na meron pong mga namamatay, ay atin pong naunawaan ang kasulimnihan ng buhay at kasaysayan ng tao sa mundong ito. Na tayo po ay hindi lang basta lumitaw sa mundong ito ayon sa walang kadahilanan na kaparaanan, kundi tayo po ay nilikha ng Diyos. Ngunit dahil nga sa kasalanan, ang tao po ay napasailalim sa hatol ng kautusan
na yun pong ikalawang kamatayan. At maging ang natural na kamatayan, yun pong tinatawag na pagtulog, ay nararanasan ng sangkatauhan. Yun pong natural na kamatayan na pagtulog, yun yung naranasan ngayon ng mga tao, ano? Wala pa yung ikalawang kamatayan, at dun tayo tinubos ng Panginoon Hesus. Yun po ay mararanasan lamang ng mga tao na nagtakwil. Yun po ay sa panahon na susunugin ang mga tao sa impyerno. Yun yung ikalawang kamatayan talaga. Wala nang pagtubos doon. Ano? Wala nang pag-asa kapag yun ang kamatayang naranasan ng tao. Kaya meron pong solusyon, ano ho? Meron na pong kabayaran, binayaran na tayo. Ano ho? Pero kung tayo magpapatuloy sa pagsunod sa mga pakana ni Satanas, ay yun po ang kahantungan, yun pong impyerno na ikalawang kamatayan. At dahil sa ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang ipinangtubos naman ng ating Panginoon Hesus ay ang kanyang buhay. Ayon sa Mateo 20 talatang 28, gayon din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Yan po yung buhay ni Panginoon Hesus, ang kanyang ibinigay pong pangtubos para sa tao. Hindi lang po basta buhay, hindi lang po basta dugo. Kaya sinabing tayo tinubos ng mahalagang dugo, sapagkat yung dugo ay sumisimbolo sa buhay. Pero hindi lang po basta dugo, kasi kung dugo lang talaga, ay pwedeng sugatan lang niya yung kanyang kamay, ano, o kung anumang parte ng katawan na hindi ikamamatay. Pero hindi lang po dugo, kundi buhay ang tinutukoy na kinakailangan gawing pangtubos, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayan po mga kapatid. At anong klaseng buhay ang karapat-dapat na gamiting pangtubos? Yun pong buhay na sumunod ng sakdal sa kautusan ng Diyos. Yan po yun mga kapatid. Kaya nga sinasabi po sa Pilipos Kapitulo 2 talatang 5 hanggang 8, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, at palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Yan po mga kapatid ang buhay na ipinangtubos ni Panginoon Hesus para sa atin, upang tayo po'y matubos mula sa kabayaran ng kasalanan. Yun pong buhay ng Panginoon Hesus ay buhay na sakdal, masunurin, buhay na pagiging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya nga yung kabaligtaran ng kasalanan, ayan po yung katubusan. At yun pong kasalanan mga kapatid, yan yung paglabag sa utos ng Diyos. Ano? Paglabag sa utos ng Diyos. 1 John 3:4, ang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, sapagkat ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Yun pong paglabag sa utos ng Diyos, yan po yung kasalanan. Kaya yung katuwiran mga kapatid ay kabaligtaran ng kasalanan o unrighteousness. Yung kasalanan kasi ay unrighteousness. All unrighteousness is sin. Ano? At yun pong kabaligtaran ng unrighteousness ay ang tinatawag na righteousness. Yun po yung sakdal na pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya ang kinakailangan po natin yun pong pangtubos ng ating Panginoon Hesus. Yun pong kanyang sakdal na buhay, yung kanyang sakdal na pag-uugali. Yan po yung pangtubos na ginawang pangtubos para sa sangkatauhan. Kaya nga, dito po sa unang Timoteo 2, talatang 3 hanggang 6, ay ganito po ang sinasabi. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng ating Diyos. Sabi nito, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan, sapagkat may isang Diyos
at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kaniyang sarili na pangtubos sa lahat, na pagpapatotoong mahayag sa sariling kapanahunan. Ang sabi po rito mga kapatid, ay ninanais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam sa katotohanan, ayon dun sa verse 4. Kaya ang Diyos po ay walang pinipili, walang ilang tao lang na kanyang tutubusin, kundi nais niya na ang lahat ng tao ay maligtas, sapagkat ang kanyang ginawang pangtubos ay para sa sangkatauhan. Kaya nga sabi doon sa verse 6, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Kaya yun pong ginawang pagtubos ng Panginoon Hesus ay hindi lang para sa mga kaanib ng iglesia, kundi ito po ay para sa lahat ng mga tao. Kahit sa mga hindi pa mananampalataya, yun pong pangtubos na ginawa ng ating Panginoon Hesus ay para sa lahat ng tao. Kaya ang ninanais po ng Panginoong Hesus, ang lahat ng tao ay maligtas dahil sa kanya pong ibinigay na pangtubos. Kaya dito po natin maunawaan mga kapatid, yun pong kahalagahan ng pagtubos na buhay ng ating Panginoong Hesus ang nakataya, ang inialay upang ang sangkatauhan ay maligtas. Kaya kung itong buhay na ito ay isinakripisyo ng Panginoong Hesus, ay kinakailangan tayo rin po ay matutong magsakripisyo ng ating sarili upang tumugon sa panawagan ng kaligtasan at upang hindi maging walang kabuluhan ang panukalang pagtubos at ang ginawang katubusan ng ating Panginoon Hesus para sa sangkatauhan. Kaya ito pong pag-aaral na ito nawa ay atin pong patuloy na pagbulay-bulayan, higit pa natin pag-aralan ang naging buhay ng ating Panginoon Hesus, kung paano po niya isinagawa ang pagliligtas sa sangkatauhan upang tayong mga tao ay magkaroon ng katubusan. Kaya naway naging maliwanag po sa bawat isa ang pag-aaral na ito, na tayo po ay magkaroon ng pag-asa dahil po sa katubusan sa atin po ay ibinigay ng ating Panginoon Hesus. Kaya bilang pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama namin ng tahanan po ay nasa kitaasan ng mga langit, maraming salamat po sa mga mensahe namin pong napagbulay-bulayan. Naway ito po ay tumimo ng malalim sa aming puso't isipan, at naway amin pong pahalagahan ang mga mensahe na kung saan ay amin pong naunawaan ang tungkol po sa panukalang pagtubos at sa ginawang pagtubos ng aming Panginoon Hesus. At naway tulungan kami na huwag pagmatigasin ang aming mga puso, kundi amin po itong maipasakop, maisuko sa inyo, at kayo po ang siyang bumago at patuloy na kumilos sa amin pong mga buhay, humubog sa aming mga buhay na naayon po sa inyo pong banal na kalooban. Ang lahat pong ito ay amin pong idinadalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig mga minamahal na mga kapatid, at naway naging malinaw po sa bawat isa ang atin pong pagtalakay sa simpleng mensaheng ito. Naway kayo po ay nakinabang at nabusog ng tinapay ng buhay. Kaya muli ay nais ko pong batiin ang bawat isang nakikinig sa atin pong himpilang ito, at naway kayo po ay patuloy na patnubayan ng Panginoon at pagpalain sa inyo pong pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya atin pong ibalik ang papuri at pasalamat sa ating Panginoon, at ang inyo pong lingkod ay pansamantalang magpapaalam.